Ang one of the most epic moment na mangyayari sa solo leveling Ragnarok ay ang pag-achieve ni Soho sa sarili niyang katangian na masasabi mo talagang kayang lampasan ni Song Soho ang kapangyarihan ni Song Jinwoo gamit lamang ang Shadow Transformation Authority. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito sa isang flashback kung saan namasyal si Soho kasama ang kanyang ama at ina at sinabi niyang gusto niyang maging isang detective kagaya ng kanyang ama. At habang nasisiyahan ng batang Soho sa gusto niyang maging paglaki, sinabi niya kay Jinwoo na naaangasan talaga siya sa ama niya kaya gusto niyang maging isang detective o di kaya maging isang track and field athlete kagaya ng kanyang ina dahil gusto niya talagang maging malakas katulad ng kanyang mga magulang. Napangiti si Cha-Hae-in at inilagay niya ang kanyang kamay sa ulo ng batang Soho at sinabing habang pinapalaki daw nila ang kanilang anak, nakapag-decide daw sila na may gagawin lang na isang bagay. Nakapag-decide si Cha-Hae-in at Jinwoo na hindi nila sasabihin kung ano ang magiging pangarap ng kanilang anak dahil gusto nilang si Soho ang pipili ng kanyang gusto. Kaya napaduko na lamang ang batang Soho dahil isa lang naman ang gusto niya. Gusto niyang maging malakas katulad ng kanyang mga magulang. Kaya napatugon si Cha-Hae-in na kung yan ang gusto mo, magagawa mo yan. Subalit gusto niyang tatanungin muna ni Soho ang sarili kung ito nga ba talaga ang gusto mo. Napaisip ang ating bida dahil kung babalikan daw niya, hindi niya talaga naiintindihan ang gustong sabihin ng kanyang ina. Subalit matapos ang tiyak na punto, sinimulan niyang habulin ang anino ng kanyang ama at inigilan niya ng tanungin ng kanyang sarili. Inisip niya kung saan nga ba siya magaling or ano ang kanyang gusto. Biglang naalala ni Soho si Lim Do-gyo nung na-amaze ito sa langgam na iginuhit niya, ngunit sinabi nitong hindi daw mag-i-improve ang isang drawing skills kapag patuloy itong gumuguhit sa parehong bagay. Kaya napahaha na lamang ang ating bida dahil kung titingnan daw ng maigi ang kanyang guhit, hindi naman lahat pareho. May slight difference. Kaya napatugon si Lim Do-gyo na alam naman niyang unique ang mga guhit ni Soho. Sinabi ni Soho na madali lang siyang nafo-focus sa drawing na ito dahil magkatulad lang at the more daw na gumuguhit siya ng ganito, the more nagiging natural ang drawing niya. May biglang napansin si Do-gyo na parang may kakaiba sa lahat. Kaya napatanong siya kung isa pa rin bang ant ang bagay na yan. Sinabi ni Soho ang rason kung bakit niya na-obtain ng Shadow Transformation. Ito ay dahil ibinigay ang system sa kanya na nakadepende sa sarili niyang katangian. Kaya ngayon, hindi na siya tututol kailanman. Gagawa siya ng Shadow Transformation na mainly magagamit sa combat style at malaya niyang iguguhit ang Shadow base sa gusto niya. Habang nakabaon ng weapon, hindi makapaniwala nga puzzle sa kanyang mga nakikita dahil napapalibutan siya ng mga unshaped shadows. Samantalang si Bero ay napadilat ang mata dahil nahihirapan siyang i-maintain ng kanyang form dahil lahat daw ng shadows na nasa paligid ng Young Monarch ay parang hinihila. Kaagad dumistansya si Bero at pumunta kay Lady Essel. Kaya napatanong ang babaeng demonyo kung ano ang nangyayari sa Young Monarch. Sinabi ni Bero na hindi niya alam. Ngunit sa palagay niya, ang Young Monarch ay kasalukuyang nagkakaroon ng breaking out of shell. Eto na mga lods, ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty, Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Napaisip ang Apostle na base sa nakikita niya na parang mayroong tinatagong potensyal ang Black Mass Disruptor. At mukhang isa itong malaking problema kaya kailangan niyang magmadaling i-push hanggang sa kamatayan ng hunter na ito upang malagyan ng Star Fragment. Subalit bigla na lamang siyang inatake ng Shadow na nag-transform into Dagger at biglang napalibutan ng sharp object ang ating bida gamit ang Shadow Transform kaya napaatras ang Apostle at napatanong sa sarili kung ano ang nangyayari dahil sa pagkakaalam niya ang ability ng isang hunter ay hindi lumalaki. Kaya napaisip siya na baka nagkakaroon ng second awakening ang hunter na to. Habang nagkakaroon ng bleeding, ginamit ni Soho ang shadow upang takpan ng sugat at makikitang unti-unting nagliliyab ang shadow sa kinatatayuan ng ating bida habang napatransform ang kalahating bahagi ng mukha ni Soho na parang isang full power shadow monarch at ipinakitang ang kamay ay totally coated na ng shadow transform.
At heto na nga mga lods, gamit ang Shadow Transform, nag-ala full power Shadow Monarch ang buong left arm ni Soho na maihahalin tulad natin sa form ni Jinwoo nung nakalaban si Antares. Ngunit sa tingin ko, ginaya niya lang yung braso ni Bero dito mga lods. Napaisip ang ating bida kung ang Shadow Transformation ay magagamit lang ba sa pag-transform ng Shadow into weapon, dahil kung iisipin, ang katangian ng Shadows, which is ang ability to change form, ay posibleng kaya niya itong gamitin sa iba pang paraan. Naguguluhan pa rin ang puzzle dahil parang mga usok ng mga Shadow Soldier na umaatake sa kanya at hindi niya naiintindihan ang form nito, at habang siya ay nag-iisip, biglang nag-sneak attack sa likod ang isang Shadow Soldier at nag-unleash ito ng atake gamit ang Spiky Bat. Ngunit pasimple lamang itong nadepensahan ng puzzle at napawika na sinabi niya na kanina na kahit gaano pa karami ang Shadow Soldier, hindi ito gagana sa kanya. Sabay unleash ng mga slashes na nagpabura sa Goblin Commander Shadow Soldier. Biglang napatitig ng maigi ang puzzle sa ating bida at parang nagkakaroon siya ng katanungan sa isipan base sa kanyang nakikita, dahil nakita niyang nagliliyab pala ang napakatinding massive mana na kasalukuyang nasa braso ni Soho, at sinabi na kung hindi pa ito tatalab, well, wala na talaga siyang magagawa pa. It's turned out na ginamit pala ng ating bida ang band skill with Lady Essel, which is ang Demon Strike, ang pinakamalakas na skill na kayang bumura ng napakalakas na monster, at isa na nga dito ang Tomb Warden na si Sheka, ang one-hit delete moment. Mabilis na tumalon si Soho na parang naka-blink dagger, dahil heto na nga mga lods na paatras na nga puzzle sa nagbabagang kamao ng ating bida, dahil nakita niya ang atake na ito ay mukhang napakadelikado. Subalit para sa kanya, malabo siyang matamaan sa isang napaka-obvious na atake, kaya kaagad siyang nagpakawala ng mga slashes upang mapigilan ang momentum ni Soho. Napatingala ang ating bida nang tumama ang mga slashes sa katawan, kaya napangiti ang puzzle habang iniisip ang capability ng Shadow Transform na kapag mawawalan man ng isang binte, hindi ito magkakos ng malaking problema gamit ang ganitong klaseng authority, which is napaka-okay kapag ma-obtain niya ang ganitong klaseng ability. Subalit habang napapikit si Soho sa sakit, biglang dumilat ang mata ng ating bida upang sabihin ng salitang wow, dahil nakita niya kung gaano kaangas ang katangian na meron ng Shadow Transform na pwede rin pala niyang ipagamit ang sarili niyang skill doon sa Shadow Soldier. At heto na nga mga lods, ang Shadow Soldier na si Sheka, nasa likod lang pala ng puzzle na kasalukuyang magpapakawalan ng kanyang malawan punch man na suntok gamit ang band skill Demon Strike ni Soho. Hindi na nakapag-react pa ang puzzle sa sobrang gulat at rektang tumama sa mukha ang nagbabagang kamao ni Sheka, kaya tumalsik siya ng napakalakas to the point na bumangga ang puzzle at sumabog sa malaking bato. Habang dumikit sa malaking bato ang puzzle, ang tunay niyang katawan ay napaluhan ng dugo at nagsuffer ng severe damage, na nagpa-realize na kaya palang ipagamit ang skill doon sa Shadow Soldier, dahil ni minsan hindi ginamit ng Shadow Monarch ang ganitong authority. Ngunit nagulat ang puzzle dahil bigla na lamang hindi na siya makapagsalita, kaya napatanong siya kung nabali nga ba ang kanyang panga sa suntok kanina. Ngunit maigagalaw pa naman niya yung katawan niya. Kaya napaisip ang puzzle na kung i-charge up niya ang mana gamit ang life force ni Lee Min-sung, kaya pa naman niyang lumaban at hindi na siya muling magpapabaya kailanman. Subalit biglang nakontrol ni Lee Min-sung ang katawan at napatanong kung ano ang nangyayari. Di kaya ang batang nakamaskarang hunter ang may gawa nito? Napadilat ang mata ng puzzle nang na-realize na posibleng gumising si Lee Min-sung from domination dahil sa lakas ng impact kanina. Ngunit patuloy pa rin si Lee Min-sung sa pagpupursiging ibalik ang pagkontrol sa katawan, at sinabing kung iisipin daw, hindi niya akalaing ma-achieve ito ng nakamaskarang hunter. At hindi siya makapaniwala na ang isang S-rank na gaya ng puzzle ay magiging trash sa isang low-rank hunter. Binalaan ng puzzle si Lee Min-sung na kung hindi ito titigil ay posibleng worse ang sasapitin nito. Ngunit wika ni Lee Min-sung, hindi siya takot mamatay. Sinabi ni Lee Min-sung na ayaw niyang nilulookdown siya. Ayaw niya sa mga tao na binabaliwala ang existence niya. Kaya ngayon, kaya niyang pahirapan ng sinumang nagmamaliit sa kanya, kung saan pinilit ni Lee Min-sung na wasakin ng fragment na nasa dibdib at sinabing, halika, wakasan mo ko bata. Kaya napadilat na lamang ang puzzle nang nakita na nasa harap niya na pala si Song Soho, at sinabi ni Lee Min-sung na kung hindi man siya ang magiging bida sa eksenang ito, well then tutulungan niya ang batang ito upang gumanap sa role na gusto niya.
Nawasak ang fragment na nasa katawan ni Lee Min-sung at sinabing ito na ang huli niyang acting role as a villain, kung saan ipinakita si Soho na nagliliyab ang aura at muli na naman niyang gagamitin ng isa sa pinakamalakas na suntok, ang Coated Rollers Authority Punch. Kaya sa sobrang lakas ng impact ng suntok ni Soho ay tuluyang nawasak ang napakalaking bato na dinikitan ng puzzle kanina. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!